naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas? So baka may problema sila sa boto dito sa Visayas. Baka ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ng pamahalaan ang mga aspirasyon para sa taong bayan. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. VP Sara Duterte nagtatago na pagkatapos mag-utos ang ICC or International Criminal Court ng arrest warrant sa iba pang mga kabilang sa kakasuhan ng crime against humanity dahil sa war on drugs at AJK ng nagdaang administrasyon. Kasama sina Senator Bato de la Rosa at former PNP Chief Alba Yalde. Sa ngayon ay mukhang hindi na mahagilap si VP Sara Duterte dahil sa banta na maaring biglang itong aarestuin ng Interpol at PNP at dadalhin sa The Hague, Netherlands upang doon idideteni kasama ang former president na ama nito na si FPRRD. Ayon kay Attorney Christine Conte, ICC Assistant Counsel to the Philippines, ay hawak na ng ICC Prosecution Team ang mahigit 181 pages of evidence ng mga biktima ng war on drugs. Ayon kay Attorney Conte, ay isa siya sa mga miyembro ng legal team ng mga biktima ng AJK at war on drugs. Subalit, legal counsel ng dating Pangulong Duterte na si Attorney Kaufman ay nagsumiti ng petisyon sa ICC prosecutor na limitahan lamang di umano sa passport at national ID ang maaaring tanggapin na valid ID ng mga witnesses na harap sa ICC court chamber na ayon kay Attorney Christine Conte ay hindi makatarungan at walang puso dahil umano sa hindi lahat ng mga biktima ng war on drugs ay mayroong passport. Sa kaugnay na balita ay kinontra ni VP Sara Duterte ang hakbang ng pamahalaang BBM hinggil sa pagpapatupad di umano ng 20 pesos na kilo ng bigas sa ilang buwan sa susunod na mga linggo sa Visayas. Aniya, ito ay isang maaring patibong para sa nalalapit na midterm election. Sinagot naman ito ng palasyo sa pamamagitan ni Attorney Claire Castro, Presidential Communications Office spokesperson, Undersecretary. Saad niya ay tigilan na ng Vice Presidente di umano ang pagiging anay sa lipunan at ang pagiging crab mentality nito. Assistant to Counsel dito po sa usapin po ng kinakaharap na kaso ng dating Pangulong Duterte sa ICC. Magandang gabi po dyan sa inyo, Attorney. Magandang gabi at Opo. magandang umaga pala sa Pilipinas. Opo, thank you. Ma'am, ito nga po ngayon ay headline po dito sa Pilipinas itong 181 items na mga ebidensya na hawak po ng prosecution na isunumite sa panig din po ng depensa. Ito ho bang 181 items na ito? Kasama ba dito yung sinasabing posibleng mga ebidensya para po naman, sinasabi nga po para po sa innocence or mitigating circumstance po sa panig ni dating Pangulong Duterte? Posible. Yung ebidensya kasi na required na ibigay ngayon, though, ay hindi pa naman yan yung kumbaga, pangkalahatan ng ebidensya. So, initial pa lang yan. At yung parang exculpating evidence, yung tawag kasi dyan ay kind of required to be submitted already. But yung evidence, hindi yan yung tipo, ito yung mga pangalan, ito yung mga ang hiningi lang dyan, bilang, o kaya language, ano ang English ba yan, Tagalog, Cebuano, mas ganun yung mga hinihingi impormasyon, kaya baka hindi pa yung bugahan o kaya yung mismo patungkol sa merits of the case.
Totoo bang humihingi po ng extension si Karim Khan para po sa submission po ng additional evidence? Yes, yung deadline kasi niya ay sa totoo actually April pa. Mhm. Pero parang April 11 ba? Mhm. Hindi, sorry. April 11 yung sa kay Duterte. At sa bahagi niya parang mas direction. What is the direction of your of your defense? Mhm. Actually, sa kanya ang tanong, balak mo ba na mag-invoke ng ng insanity, etc. kung ano mang depensa yan. Pero dito kay Karim Khan, ang kanyang hinihinging oras yata, i-check ko, pero parang may nangingi pa siya ng dagdag oras pa, magsabit pa ng additional. Mhm. So itong initial 181 items, mas yung parang background, no? Ano bang itsura nito? Ito ba ay nakapapel? Ito ba ay video? Ito ba ay tao, testimonya? So, ganun ang itsura ng submission or yung interpares exchange of information nila. Okay. Bakit po yata, ma'am, kung mamarapati lang po ninyo, kayo ba'y nakikipag-usap mismo dito po sa ICC prosecutor bilang counsel dito po ng mga biktima ng umano'y drug war? Hindi kami nakikipag-cooperate or hindi kami involved sa prosecution of the crime. Talagang Office of the Prosecutor lang yan. Ang victims ay may ibang papel. Hindi namin papel na kumbaga pruwebahan yung krimen. Di parang second prosecutor. Hindi mas sa amin ay views and concerns of the witnesses. Kaya sa totoo, of the victims. Kaya sa totoo, kung bulag din kami sa kumbaga kaso ng prosecution, pero susuportahan namin sila all the way. Yung Office of the Prosecutor ay nasa loob, nakapaloob sa korte. So meron siyang sariling opisina doon. At kumbaga independent siya sa iba't ibang mga units. May sarili siyang larga. At hindi nila kailangang kumbaga hindi sila required na mag-coordinate sa amin. Pero pwede. Ayan. So, yun naman yung arena. Pwede. Kaya lang, syempre, sila, very strict about, una, disclosure rules. And pangalawa, about possibility of evidence coming into their play that nabagit mo nga, exculpatory evidence. So, una, kapag kasi kami ang nagbigay o kung sino man ang nagbigay, kailangan nilang sabihin sa kabila kung sino ang nagbigay. May ganon. Hindi yung tipong gulatan na nakita na lang namin out of nowhere ito. Kailangan may source para ma-vet din yung kabila. Kaya delikado yan, lalo na kung confidential yung information o kaya yung may hawak ng impormasyon, walang may kilala, tapos biglang hihingin yon kung sino ang may hawak. Then pangalawa, yung exculpatory evidence, lagi yung ini-invoke na. Alam mo yung, ewan ko pero kung minsan dito sa Pilipinas, kapag palagay mo hindi makakabuti sa kliyente mo, hindi mo nilang sinasabi sa kabila. Parang gano'n na, hayaan mo siyang kunin yan. Dito sa ICC, hindi. Kapag ikaw prosecution, ang objective mo, makonvict siya, nakakuha ka ng ebidensya. For example, kalaunan, makakakuha ka ng magsasabi na, palagay ko po, hindi naman si Duterte ang may gawa niyan. Kunyari ganong testimonya, kailangan mong ibigay sa defense para magamit nila yon. Kaya may ganon kaming sensitivities. Kaya hindi kami kaagad-agad at hindi fully cooperating with the prosecutor. They can do it on their own. Trial ready na yung mga yan. Okay, so para ho mas maintindihan naming lahat, no? Nung panahon po na nag-iimbestiga pa itong prosecutor ng ICC, nagkaroon ba kayo ng chance together with the witnesses dito po sa kasong ito na makaharap siya para nga sa pag-establish nito pong mga facts na maari pong makonsider for the issuance of the arrest warrant? Si Karim Khan mismo, hindi. Walang ganong medyo stricto sila at kumbaga
independent. Kumbaga sabi nila, you can give us the leads. Yung parang, o sige, sabihin nyo sa amin kung anong impormasyon. And we did that with the submission of communications to the court. But they will investigate. Kung may conclusion, hindi nila kukunin yung conclusion namin. Ay sabi ko, very very stringent. Kasi sa atin, parang kung o sige, bigay mo na lang sa akin lahat yan. Ako nang bahala. Or ako na ang i-adapt ko na lang kung anong sinabi mo. Ito hindi mag-i-imbestiga talaga yung court. At kahit pa nagbigay ka na ng impormasyon or ebidensya na parang kumpleto na, sila gusto nila na makumpirma, makausap mismo yung, kunyari, may ni-refer kang witness, kakausapin din ulit nila yung witness na yun. Kaya sabi ko nga, medyo ibang standards. Ako, natutuwa ako kasi makikita mo na yung independence of the prosecutor from the kasi hindi parang ang lalabas sa atin kung anong sasabihin ng nagsasakdal ng private complainant, tatanggapin nila ng prosecutor kasi wala na siyang oras or tamad na siya or kung ano man. Dito talagang napakasigasi, gagawa sila ng paraan na maimbestigahan bawat isa. Sabi nga nila, nag-submit kami ng mga communications, meron daw mga footnote. Merong mga footnote. Isa-isa ida-download nila yung footnote. Kunyari, footnote, news report tungkol sa ganitong patayan. Da-download nila yan and they will cross-check. Okay. Information na nakuha sa radyo, ida-download nila yung episode at ita-transcribe, gagawin pang English. Kaya ito yung tipong makakapag-convict talaga sa mga katulad ni Duterte. Okay, so ma'am, sa ngayon, ano talaga ang papel nyo sa kasong ito? Ano ba ang tamang title nyo dito? Tama naman yun na ICC assistant to counsel. So, ibig sabihin, I can appear before the court. Pero ang inaabangan namin ay ang pagbubuo ng litigation team. So, counsel for victims. Yung litigation team ay bubuuin ng mga abogado na involved or representative ng mga victims na magka-qualify. Kasi, Manong Ted, yung next stage talaga para sa victims. So, wala kami pakialam dito sa defense and prosecution na ebidensya. Or, well, we could, but very minimal. Hindi kami required. Ang importante para sa victims ngayon, mag-register, mag-participate. Medyo technical at siguro manghingi ako ng paumanhin sa mga biktima na, ako, pwede ako dyan. Kaya lang may technical limitations or scope ito. Katulad ng yung mga biktima na namatay o EJK o yun yung kunyari kung yun yung itatrial, yung mga biktima na namatay pagitan ng 2019 at 2022 out na. Pero feeling nila, di ba, biktima sila. Pero sorry, hindi po kayo malamang masasama. In the future, kung sabi ng ICC, ang itatrial lang namin, kasi syempre yung best case possible, ang itatry namin ay mga kaso hindi sa buong Pilipinas, kundi sa NCR at sa Bulacan lang. For example lang example. Eh di, ulaglag yung mga nasa Cebu, yung mga Mindanao killings, parang ganon. Hindi sila matatawag na victims of the case. Opo. Yung papasok lang sa scope na partikular ang magpa-participate. Pero sabi nga namin, hindi naman ibig sabihin para sa pansarili lang nila yon. Kung sino man po ang makakapasok, paninindigan nyo yung interest ng mga biktima na hindi nakapasok. Kaya masinsinang paliwanagan, masinsinang pakiusapan ito, yun yung gagawin namin sa susunod na mga linggo. Kasi kailangan on board kami lahat and on the same page. Opo. So kumbaga ma'am, kung tama pagkakaintindi ko, nandidiyan kayo, ilang pa mga abogado, dahil may mga biktima dito at napepwedeng maging ipatawag bilang testigo na sakop noong pong timeline na pinapanagot ang dating presidente bilang mga tagapagpayo nilang legal. Ganun po iyon? Yun. Kaya lang, i-klaro ko kasi siguro nga sa atin ang pag sinabing biktima or private complainant, nagwi-witness. Sa ICC, hindi automatic. Okay. Opo. Hindi automatic. May ilang witness na pwedeng may ilang biktima na pwedeng mag-participate na witness. Pero sa kalakhan, ang mga biktima ay magpa-participate lamang sa pagbibigay ng kanilang mga pananaw at kuro-kuro. Yun yung importante sa korte. Kakaiba ito. Opo. Kasi parang, bakit may feelings involved?
well, these feelings matter. At kunyari, sa korte, tatanungin nila, ito may nag-a-apply for interim release. Labas sa legal arguments, labas sa jurisprudence, labas sa mga kung ano pang gusto nyong legal na argumento at issue, ano ang pananaw ng biktima? Pwede sabihin ng mga biktima, natatakot po kami kasi baka balikan kami. Ayaw po namin yan kasi hindi siya measure of justice. Ayun, parang ganun. Mas yun yung kukonsentratean dapat ng lawyers for the victims or counsels for victims. Okay, sige po. Again, hindi kami pwedeng hindi directly involved dun sa prosecution, hindi kami second prosecutor. Bagaman kakampi namin, syempre. Ang kailangan talaga ay mag-concentrate ano ang pananaw ng mga biktima. Medyo iba, no? Opo. Attorney, ganito, no? Sa atin po kasing patakaran, the accused have the right to face the accuser, no? So, dyan ho ba ganun din kapag ito lang po, no, theoretical, no? Kung doon sa iniharap na mga ebidensya ng prosecution at mga posibleng testigo, kung ilalabas mo po ito eventually, maaari sabihin po ng depensa na itong si Juan de la Cruz na nagsasabi na kasama siya sa mga testigo noong 43 deaths na binabanggit na sakop ng timeline na ito. Gusto ko makaharap dito sa husgadong ito. Pwede po yun. Yes, yun naman talaga, the right of the accused to Face the accuser. controvert evidence and to confront the accuser is sacred. Okay. Pero merong yang mga, syempre, minsan biktima yung haharap. Para din sa ICC, malaki din ang premium at malaki ang pagtingin nila na ang biktima kapag kinaharap yung accuser, baka matroma. Kaya yung nakita natin nung first appearance, may online appearance, baka pwedeng ganon. So, bihira na pagsamahin ng ICC yung victim and the perpetrator on the same in the same room. Okay, opo. Kasi baka ma-retraumatize. Kaya pwedeng ganun at yun naman ay substantial compliance dun sa karapatan na to confront. Ayan, no? Kaharap mo pero sa TV. So pwedeng gawa ng paraan for kumbaga, protection din ng biktima and even yung accused. Opo. Sa ibang pagkakataon, kung di tayo manonood tayo online, tutok tayo dyan, nakapixelate yung video. Okay, opo. Sige. So, Hindi mo kita yung mukha. O, tsaka hindi nakapangalan. Opo, sige. So may mga paraan. Opo. Attorney, kasi po confirmation of charges lang po ang mangyayari, supposed to be on September, right? Opo, tama ano? Yes. Okay. And then, between now and September, maaari pong mag-apila ang depensa na pansamantalang palayain siya, no? Oo. At dun ho bang sa ganung pagkakataon kapag ito po'y na-formalize ng depensa, yun pong binabanggit kasi ng kanilang abogado si Kaufman dyan ho ba obligado ang prosecution si Karim Khan na abisuhan kayo, nakunan muna kayo ng reaksyon, kumbaga komento, bago po magdesisyon dito ang court? Yan precisely yung role. Actually, hindi kasi Karim Khan lang ang magre-request, kundi mismong korte. Hihingin niya yung pananaw ng mga biktima. Kaya importante yung pag-register bilang formal na pagkilala. Kasi pag nag-register ka, mag-aasasabit ka ng ID, may application form, medyo stricto. Opo. Kaya yung paghihingi ng pananaw ng biktima, required nga sa ICC. Kaya maganda, natutuwa kami na. At ngayon po, bukod kasi dun sa mga nabanggit nyo, posibleng may factor yung fake news, posibleng yung inflation and other issues pa. Kasi may binanggit pa po yung Pulse Asia Survey o sina Sir Ronald Holmes kahapon sa amin. Kung ano pa yung mga ibang factors na posibleng dahilan ng pagbaba ng approval at trust ratings ng Pangulong Marcos Jr. Tinitignan nyo rin po ba yung pangyayari sa pagkakasurrender po sa dating Pangulong Duterte sa dahilan ng pagbaba din po nitong trust at approval ratings ng Pangulong Marcos Jr.? Malamang, pwede. Pero yun nga ang mangyayari pagka ganun kasi ang lumalabas dahil ba sinurrender ang dating Pangulong Duterte sa ICC, bumaba ang rating ng Pangulo. Kahit ano man ang mangyari, kahit ano pang rating yan, ang Pangulo, itong sinasabi natin, gagawin, magdi-decide base sa batas at kung ano yung tama. Kahit hindi ito maging popular sa tao, kung ano yung tama, anong sinasaad ng batas, yun lang po ang susundin. So kung ang karamihan ng mga tao ay ayaw ang ginawa ng Pangulo o ng gobyerno, ng administrasyon, sa sitwasyon ni dating Pangulong Duterte na ma-surrender to sa ICC,
hindi po mapapahinto ang administrasyon na gumawa ng ayon sa batas. Kahit hindi ito popular. Kasi kung ano po yung sinasabi ng batas, yun ang dapat ang gawin. And ito po ang nagtataka kami. Kung yan po ang magiging dahilan, majority of the Filipinos, meron din naman survey na umaayon na dapat dalhin ang Pangulo, dating Pangulo, sa ICC. Kung yan po yung dahil, medyo conflict po talaga eh. Magiging conflict po yung mga ginagawang survey. Kaya nga minsan sabi natin, kung iilan lamang po ang natatanong dito, let's say 2,400 sa Pulse Asia, masasabi natin hindi ito nagre-reflect, no? Hindi siya nagre-reflect ng sentiments of more than the majority or more than 100 million Filipino people in the country. So, yun lang po. Pero still, hindi namin isasawalang bahala kung ano yung sinasabi ng survey. Oo. Kasi guide ito eh. Guide din pa rin po ito. Oo. So guide nyo, pero hindi isasawalang bahala. Yun pong survey. On the issue, dun po sa hindi pa natatalakay ngayon, yung impeachment ni VP Sara Duterte sa Senado. Sa tingin niyo po, Attorney Claire, naka-apekto rin po kaya ito? Dapat hindi mag-reflect yan sa Pangulo. Kasi hindi naman po niya yung desisyon eh. Kung hindi man po tumatakbo yung impeachment trial ngayon, hindi naman po kasi desisyon niya ng Pangulo. So, dapat hindi sa kanya mag-reflect yun. On the people na naghihintay po ng accountability, kumbaga, hindi lang nga yung Pangulong Marcos Jr. ang bumaba ang approval at trust ratings, pero maging si Senate President Chis Escudero as well as House Speaker Martin Romualdez, bumaba din po yung trust and approval ratings. So parang, hindi po ba ito parang refleksyon na in totality, medyo yung dissatisfaction ng mga Pilipino in totality sa Administrasyong Marcos Jr. pababa, kasama po yung ibang mga opisyales ng gobyerno. Kaya nga po, di siya oo. Talaga pong magandang malaman saan ba galing talaga yung mga respondents. Kasi kung titignan niyo po, kung sino pa yung nasa Pilipinas, kung sino pa yung nasa bansa na nagtatrabaho, yung pa yung bumababa yung rating. Yun lang. Attorney, medyo ako'y kumbaga ako'y tumutulay doon sa iyong kaisipan kasi nga parang ang reaksyon ng iba sa mga survey na ito, kapag pabor doon sa na-survey. Sorry, napuputol po. Attorney Claire, inyo na ho ba akong naririnig, Attorney? Didinig ko na po, Sir Ted. Salamat. Opo, kanina po ang tanong ko lang, usually po kasi ang reaksyon nga ng marami doon sa mga may question sa resulta po ng survey, whether Pulse man yan o SWS, kapag pabor sa kanila yung survey, okay yan. Pag hindi pabor sa amin, may question kami. Ano ho ang inyong masasabi doon, Attorney? Well, depende po siguro yan sa pananaw ng iba. Kasi po may nagsasabi dati, may nagsasabi naman po before, na yung Pulse Asia daw ay propaganda tool ng mga Duterte. So kahit ano pa po yan, kahit yan ang pananaw ng ibang tao, hindi po yan ang pananaw ng administrasyon. Kahit ano pong survey ang dumating at magpakita ng kanilang mga data, yan po naman ay ikukonsidera. So kung yan po ang tingin ng ibang tao, ay hindi po natin masasagot kung ano yung damdamin ng iba. Okay, sige po. Pero kaninyo, kay Chacha kanina, dahil sabi ho mismo ni Ginoong Holmes kahapon sa amin panayam, sa isa pong administrasyon na kababahala ito. Sabi nga niya, ito po ay one for the books. Ika niya, yung pong small or no trust, 54%, kalahati. At maging yung pong sinasabing disapproval ay 53%. Kaninyo, ito po ay ito po, bagamat may question kayo sa pamamaraan siguro at doon nga sa mga binabanggit ng respondents, ito po ay challenge ngayon sa communications team ng Presidente. Talagang challenge po ito. Okay. Ano pong aasahan namin sa panig po ninyo at ni Secretary J. Ruiz? Kasi sabi din kahapon ng Pulse Asia ng kanilang presidente na
parang dapat yung messaging mas maging malinaw at makarating talaga sa mga Pilipino sa usapin ng ginagawang serbisyo ng gobyerno para sa mga kababayan natin. Actually, Sir Ted, as far as we are concerned, alam namin na napaparating namin ang mensahe. Maliban po sa press briefing, meron po tayong mga palabas, mga program na pinapakita sa PTV4, sa RTVM. Mga programa po ng gobyerno. At na malamang ay hindi natin alam kung napapanood ng karamihan. Pero ang siguro ang proliferate ngayon ay ang karamihan po talaga ay yung fake news mula sa social media, iba't ibang platforms. So yan po talaga ang challenge sa amin. May balita pa nga, hindi lang po Filipino ang gumagawa dito at meron pang ibang sumusuporta. Mga bansa, na laban sa Pangulo o laban sa Pilipinas. So, yun po dapat ang aming tinutugunan at syempre po maliban po sa amin, sa gobyerno po na dapat itong masawata. Syempre, hingi na rin po namin ang tulong ng mga mainstream media, pati na po yung mga responsible social media content creator, kung nakikita naman po karamihan na yung mga sinasabi ay fake or galing sa fake news, sana matulungan din po kami ng ibang nasa mainstream media na ma-fact check. Tulong na lang din po ito para sa bayan. Hindi lang po para sa gobyerno kumbaga whole nation approach po ito. Opo. Sana yun na po din. Opo. Attorney, Yusek, doon sa inyong paghingi po ng tulong sa mainstream media, at usapin ng to combat fake news, no? Yung fake news kasi pwedeng propaganda talagang paninira, pero meron din po naman ding mga programa nga dapat ang gobyerno na ipinaaabot sa tao sa pamagitan po ng mga panayam, no, sa mga opisyal ng gobyerno. Ang concern naman namin, halimbawa, no, sabi nga din kahapon ng Ginoong Holmes, dapat maging proactive ang communications team ng gobyerno, hindi lang sa Malacanang kundi sa bawat departamento. Ang problema po ay yung unavailability or refusal of some people in government to be interviewed para po maghayag ng programa ng gobyerno. I mean, hindi na ako mag-iisa-isa pa, pero well, at least meron kayong Vince Dizon ngayon na kahit pa paano po nakapagpaparating ng mensahe at nakikita natin yung ginagawa niya, pero maliban sa kanya at sa ilang po manaka-naka dyan, mahirap paghilapin. Kung siguro yan po ang isa sa mga nagiging issue po, makakarating po yan at mas maganda po, Sir Ted, kahit off the air, masabi niyo po sa akin kung saan kayo ahensya na merong hindi na-i-interview or hindi nagkakaroon ng paglilinaw at gagawin po natin to ng paraan para po mapahatid lang po talaga ang mga mararaming programa po ng administrasyon at ng Pangulo. Halimbawa po, ang Agriculture Department, no? Oo, kasi din ang sinasabi po ni Ginoong Holmes kahapon, no, sa usapin ng bilihin, pagkain basically. So dito po napakalaking bagay nga na hindi lang daw po yung mga